Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik pong muli inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang mga kabayan. Samahan niyo po ako, magkomento po tayo mga kababayan. Bago tayo magumpisa, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan mang bansa o sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay yung sinasabi po ni Banat Bay na mga vlogger po sa YouTube. Siyempre po sa social media, nandiyan ang Facebook, Twitter, at meron pa rin po TikTok. Ay talagang puspusan na po mga kababayan. Puspusan na po, doble kayod na po sila. Nagdo-doble kayod na po ang komento na inyong likod para po dito sa sinasabi pong pagpapabagsak po at paninira sa ating Vice President Sara Duterte. Napakarami na po nilang ginagawang paninira, lalo po sa kanyang personal na po ang paninira. At ganun din po sa survey at pilit pong itinatama ang survey po ng ibang kumpanya mga tambay. Alam naman natin, ang sinesurvey po ay yung tamang survey. Hindi po katulad ng ibang survey na mukhang nababayaran po yata mga katambay. At iba ang klase ng survey nila. Kukomentuhan po natin yan. Unahin po muna natin ito pong pinakakalat po na sa social media, lalo raw po yung nakaagulat, yung kapalaran ng magjowa ang sinasabi po. At magjowa raw po. At itong kay BP Sara, unahin po natin itong magjowa na ito. Sino kaya ito mga katambay? Itong sinasabi na ito. At basketballista raw po ito mga katambay. At inililink po sa Vice President. Samantalang ito'y isang marites mga katambay. Ibang klase po. Talagang under the table na po yata. Talagang below the belt na ang paninira sa Vice President. Pakinggan po natin itong si Dame Jos, mga katambay. Dame Jos. Pakinggan po natin. Ito po yung napapagod. Wait. Set ko lang po mga katambay. Ito pong isa. Bigyan nyo lang po ako ng isang time. Ito po. Ito po yung napapabalita na jowa daw ni Sara Duterte. Meron pang mga lumalabas na balita na binigyan daw ito ng negosyo ni Sara Duterte. Pero bago yan, syempre, ito yung basketballista na pinadalhan ng sulat ng Office of the Vice President. Anong sabi ni Sara Duterte? We are here as your friend. Yun pala yun. Sa dinami-dami ng pwede mong i-console, sabihin na natin, or pwede mong supportahan, ay yung mga taong ganito na nanapak at nagwala sa isang basketball game. Talaga ba? Kaya itong mga diehard, no wonder nasa utak ng mga diehard, nasa sistema ng kanilang pag-iisip na yung mga ganitong klaseng tao ang dapat suportahan, yung gumagawa ng kagaguhan at kabulastugan. Magandang balita ito. Pero sabi ng mga netizens, yun nga, license revoked dito sa basketballistang ito. Parehong-pareho daw ang posibleng maging kapalaran nga ni Sara Duterte na mukhang mai-impeach, mawawala sa pwesto. Ayan. Maliwanag na karamihan talaga na nadidikit sa mga Duterte, kahit kanino pa yan, kahit sinong Duterte pa yan, talagang napapasama, nalalagay sa alanganin. Katulad ng nangyari na ito. Napakarami. Sinahari Roque, Diyos ko naman. Lalayo pa ba tayo? Ang dami pong napapasama. Yung mga officials ng OVP na karamihan ay mga taga Davao at kasamahan dati na Sara Duterte. So ano kayo ngayon? Mga nakakontempt, na cite in contempt, at siguradong damay sa mga kaso na isasampa kay Sara Duterte. Yan po. Kung ayaw niyong madamay, nako, wag na wag kayong didikit sa mga taong or sa mga katulad ng mga Duterte. Alright, natutuwa po ang mga netizens dahil kamakailan may kaso ito ng pamamaril. So, dapat lang talaga, deserve. So, titignan natin kung ito ba ay bibigyan pa ng suporta ni Sara Duterte. Dahil kung magpayag pa siya ng support sa isang katulad na ito, ay siguradong matindi na. I mean, malala na yan. Diba? Dahil ini-encourage natin sa Sara Duterte yung mga ganitong klaseng pag-uugali.
The Games and Amusement Board has canceled the professional license of John Amores, a controversial player, which means he is no longer allowed to play in PBA or any other professional leagues in the country or in the Philippines. O ayan, mag-mayor ka na lang daw, tumakbo ka na lang daw sa politika, baka sakali. Dahil alam niyo naman ang mga kababayan natin, meron pa rin na pag ikaw ay nasangkot sa mga ganitong klaseng kabalastugan, naku ay baka ikaw pa yung iluklok. Diba? Sabi kasi ng mga natasan, sayang naman siya. I guess, ang pwede na lang gawin niya ay maging senator, ay maging mayor, at kung ano-ano pa. Mag-senator na lang siya, malaki ang chance niya na manalo. You see? Ganyan na po ngayon. Oh. Anyway, yung bali-balita na eto'y jowa nga daw ni Sara Duterte, yan din po ay nababasa natin online. Marami. So, ang paniniwala ko naman, kung walang apoy na pinagmumulan, siguro naman ay hindi talaga uusok yan. Good luck. Kita nyo mga katambay, apoy, usok, bali-balita, paninira, ibang klase, no? Hindi pa po, wala pa po silang matibay na ebidensya. Nagpahayag lang ang isang vice president nung mga nakaraang sigurong nitong ni basketballista. Meron na po sila conclusion agad. Ibang klase itong mga detractors po ng vice president. Inuugnay na nila ang vice president na meron na po agad siyang relasyon dito sa basketballista na matatanggalan o natanggalan po ng lisensya. Itong si Jan po yata ito. Ibang klase, no? Ibang klase po ang mga paninira nila. Marites pa lang. Wala pang pruweba. Masama po ba sa isang vice president? Nung mga nakaraan, meron siyang sinasabi nilang release statement. At kung ito naman daw ay kakatigan pa at susuportahan dahil nga po daw dito sa isang basketballista na ito na nanggulo at talagang nanapak at talagang sinabi niya pa ang vice president ay nanganganib na baka matulad daw po ang isang vice president sa naranasan at mararanasan po ng isang basketballista, mga tambay. Ibang klase, no? Ibang klase dahil nga po sa dami raw po ng kaso nakakaharapin, impeachment ng vice president at hinalintulad niya pa yung nangyayari po sa mga nakadikit sa mga Duterte. Hinalimbawa niya pa si Harry Roque, si Attorney Harry Roque at yung mga taga Davao po na mga naging secretary po ng Vice President, yung mga nagtatrabaho po sa Office of the Vice President. Ibang klase ito. Ibang klase itong vlogger na ito, mga katambay. Talagang pati po personal, pine-personal na talaga nila. Ginagawa na po nila ng chismis, marites, ang isang Vice President na meron pong kalaguyo, meron pong sinasabi pong third party, ibang klase. Samantalang, pinag-uusapan, marites. Alam naman natin ang ginagawa sa mga Duterte, di ba? Mga gawa-gawang issue. Karamihan po, puro gawa-gawang issue. Ito naman po isang vlogger na talagang ito po, puspusan po talaga ito at gigil na gigil po ito na talagang mawala po ang mga Duterte, lalo ang Vice President ay hindi makaupo sa pagiging presidente nito. Talagang ginagawa niya na po ng paraan, todo paninira, todo twist. Tinutwist niya na po. Talagang lahat po na nilalabas po na hindi bayarang survey ay itinatama niya na. At ang Vice President ay biggest loser daw po ang Vice President sa kanya. Ang biggest loser. Ang winner ay ang Pangulo at ang Speaker yata, mga tambay. Matindi. Ito, nilabas na po ang baho daw, mga tambay. Inilabas. Painggan po natin. Tingnan natin kay Sara. Ito po. Ang sabi niya, sinusuka na ng taong bayan, Sara Duterte, isinusuka na ng taong bayan, baho. At yun nga po, isinusuka na raw po, labas baho. Kakase, girls, yun ang sinasabi niya. Sara Duterte, sinusuka na ng taong bayan, labas baho ka kasi, girls. Ibang klase ito, mga tambay. Sinusuka na raw at labas baho.
Ibang klase, no? Pakinggan po natin ang kanyang napakatalinong komento dito po sa kanyang utak, lalo po sa mga survey na lumabas na pinaka-biggest loser daw po ang Vice President. Ngayon, mga Jero, tingnan natin yung kay Sara. Kay Sara ito nasa ilalim. Ano pinaka-ilalim? 10 percentage points ang binawas. From 60% noong 2024 to 50% nitong November 2024. Sino ang naglaglag kay Sara? Visayas. Mukhang mahahati na ang Visayas. Ang Mindanao, baka nag-expand na sila ng survey ngayon. Interestingly enough, negative 13 ang Mindanao sa survey ng publiko, ng Pulse Asia. Although malaki din kay PBBM, negative 12. Okay lang yun. Okay lang yun. Bakit? Alam naman natin ayaw ng Mindanao kay PBBM eh. Okay, ano bang balita? Kasi kahapon, mga kutsero, well, alam naman natin for the past 3 days na finiflex ng mga DDEBs si Sara dahil nga sa survey ng Publicus. At sinasabi nila na, uy, si Sara, highest rated na naman. Siya na naman may pinakamataas sa survey. Siya na naman ang pinakamalakas. The beast among the rest. Oo, ganun. The beast daw siya. The beast! O, totoo, hayop talaga siya. The beast talaga. But anyway, tingnan natin yung survey. Tingnan niyo mga tambay, talagang puspusa na po ang talagang paninira sa Vice President at sinabihan pa, the beast and the beast. Hayop daw po talaga. Hayop daw po talaga ang Vice President. Ibang klase, no? Ibang klase itong tao na ito, itong vlogger na ito. Talagang napakalaki po yata ang binabayad dito dahil isang Vice President, sinasabihan mo ng pinakahayop, hayop talaga. Kung wala po itong money involved, napakahirap pong batikusin ng isang Vice President. Ang isang Vice President, babatikusin mo at pagsasabihan mo ng hayop, hayop na hayop. No? Kung wala po itong proteksyon na natatanggap sa gobyerno at meron po rito kung wala po dito nagkukumpas, hindi po tatapang ito. Hindi po tatapang ito, mga tambay. Kasi yung ginagawa niya po ay pwede pong balikan siya ng isang Vice President. Paninira po ito eh. Pwede po siyang kasuhan ng Vice President, mga tambay. Pero mukhang nakasandal po yata sa pader itong vlogger na ito. Nakita niyo po kung magsalita. At talagang yung paninira, di ba? Yung sinasabi niyang labas baho at talagang ngayon hayop sa hayop ang isang Vice President. Ibang klase ang bibig. Survey pa lang pa pinag-uusapan niya, mga kababayan. Survey pa lang. Alam naman natin ang survey. Hindi po yan PAX. Hindi PAX ang survey. Ang totoo pong survey ay nasa Pilipino. Nasa botante. Kasi ang survey, kinukuhanan mo lang yan ng napakaliit. Gakulangot lang. Gakulangot lang kinukuha mo riyan. 1,000 hanggang 5,000 Pilipino lang daw ang sinesurvey. Ang botante natin ay napakalaki na. Ilang milyon ang botante sa Pilipinas. Kukuhanan mo lang ng 1,000 hanggang 5,000. Mga katambay, hindi po ba? Pero itong vlogger na ito, sigurado na po sa kanyang paninira about sa surveys po ng SWS, Pulse Asia, pero pagdating po sa Publicus Asia ay ito po ay hindi totoo dahil hindi po ito lumalabas doon sa kagustuhan niya na pumabor doon sa kanyang sinasabing nagbabayad po yata, mga tambay. Tuloy po natin ang napakagaling na vlogger. Kasi, matagal ko na ho itong napapansin. Ito nga, balikan natin yung sa Publicus. Ito yung niyayabang ng mga DDMs. VP Sara approve at pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Yun ang sabi. 37% approval rating, 31% trust rating, at siya may pinakamataas sa lahat. O, yan. Pangalawa si Chis Escudero. And then, actually, pareho sila ni Sara. Mas mataas lang ang trust rating ni Sara Duterte. 31%, 26%. So, ito yung binibida nila. Alam nyo, matagal ko na ho itong sinasabi. May problema ho kung paano ikinakalat ng mga DDMs o kung paano nila ini-interpret ang mga... Pero hindi naman niya po sinabi kung anong klaseng survey ang ginawa po ng Publicus Asia. Ano po ba klaseng survey po ang ginawa ng Publicus Asia? Kaya po, napakataas po, mas mataas po siya sa lahat doon sa survey ng Publicus. Kasi yung totoong survey po ang ginawa ng Publicus eh. Hindi naman po yung survey-surveyan lang na ginagawa po ng Pulse Asia, SWS. Kung sino iboboto nyo. Sino napipisil nyo iboto. Lalo po sa pagiging Pangulo sa 2028. Ganyan po yan eh. Kung sino po ang pinagkakatiwalaan nyo.
Ang ginawa po kasi survey ng Publicus, realidad, yung nangyayari po talaga sa ating lipunan. Ano unang-una? Ekonomiya. Natutugunan ba ng presidente ng Pilipinas ang problema ng bansa? Saan? Sa inflation? Sa kahirapan? Sa pagtaas ng bilihin? Ano pa? Natutugunan ba ng Pangulo yung gusto ng mga Pilipino na magpa-drug test na lahat ang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na yung 4 na pinakamataas na nanunungkulan sa ating bansa. Kasama sa sinervey po ng Publicus yan. Hindi naman po binabanggit yan ng napakagaling na vlogger na sinasabi niya napakahayop, hayop pa sa hayop ang isang vice president, mga tambay. Di po ba? Magpa-drug test na sa buhok. Di po ba? Ano pa? Lifestyle check ang mga politiko. Tingnan ang kanilang kayamanan. Di ba? I-check ang kanilang mga ari-arian para malaman ng mga Pilipino kung ito'y magpapayaman lang sa pera ng bayan. At marami pa po ron na nakalagay, mga katambay, doon sa survey po ng Publicus Asia, mga katambay, na hindi po binabanggit ng vlogger kasi tatamaan yung kanyang binobos. Yung kanyang amo ay tatamaan kasi pag binuksan niya yung issue ng survey ng Publicus na kasama ang drug test, patay kang bata ka. Puputaktihin siya ron. Bakit ayaw magpa-drug test ang Pangulo? Puputaktihin siya ron, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin yung banat niya sa Publicus. Survey. Kasi ginagawa nilang ranking. Hindi naman yan intended to be a ranking system. Ranking, wag sabihin, may first, may second, may third. You know your ranking. Hindi mo siya ranking. Ang survey po, hindi mo yung ginagawa para sa ranking. Ang survey po na ganyan, pinag-aaralan to para sa trend. Ano ko yung pinagkaiba? Yung ranking mga Hojero. Dinadaan tayo sa ranking, trend. Ranking and trend. Samantalang yung survey po na ginawa ng Publicus, realidad po yun. Realidad. Nangyayari mismo. Araw-araw sa ating bansa. Kahirapan. Inflation. Kawalan ng trabaho. Kamahalan ng bilihin. Napakataas na bayarin. Di ba? Ano ang ginagawa solusyon ng gobyerno? Nahandun yun eh. Realidad. Hindi mo kailangan ng trend doon. Ang trend. Hindi mo kailangan yun. Figure. Hindi mo kailangan yun. Jared. Hindi mo kailangan yun. Pagkang sinesurvey mo na yung actual na problema ng bansa. Di po ba makatamay? Ginagawa po tayong bobo. Binobobo po mga Pilipino dahil po dito po yata. Dito. Dahil malaki po yata ang natatanggap yata mga katamay. Mapakalaki. Kaya kailangan niyang gawin lahat. Kailangan niyang mismong gawin. I-brainwash, itama yung nagpapasweldo. Pero mga Pilipino, sinasabi nga po natin, ang mga Pilipino, ang mga OFW, nating kababayan, hindi na po tanga yan. Hindi na po tayo bobo, mga kababayan. Para gawin tayong bobo ng isang vlogger. Kung saan-saan tayong figure, dinadala ng vlogger. Pakinggan pa natin mga tayo. Konti pakinggan pa natin. Wala naman tayo mapapala rito dahil puro panglalait po ang ginagawa nito sa Vice President. Talagang iba na po siyang magsalita sa Vice President. Mukha po yata na-increasean. Na-increasean po yata ng bayad ng isang vlogger. Mayroon yata malaking increase yata. Kaya po nakita po natin kung bumanat ngayon, talagang hayop na sa hayop ang isang Vice President. Tinitingnan mo kung sino yung pinakamataas, pinakamababa. Yun yung ranking. Yun yung ginagawa ng mga DDEBs. Kaya fake news. Hindi ko gano'n ang... Tingnan nyo mga tamay. Yun daw ang ginagawa ng mga DDEBs. Ginawa pa tayong mga... Ginawa pang mga tayong mga tae. Ginawa pa tayong mabaho nitong napakabuti at napakagaling na vlogger na hindi bayaran, mga tambay. Yun daw po ang ginagawa natin. Tayo ba nag-survey nung ginawa na Publicus? Mga tambay, kasi hindi niya matanggap. Hindi po kasi matanggap ng isang vlogger na bayaran o hindi yata bayaran yung ginawa po ng survey ng Publicus. Kasi yun po talaga yung totoong survey. Kasi ang sinervey ng Publicus, yung problema ng bansa, kung natutugunan ba o nagagawa ba, solusyonan ng isang presidente, lalo yung issue niya. Sinusolusyonan po ba ng presidente yung issue niya sa droga? Bagsak siya ron. Kaya nga po, bagsak siya sa Publicus Asia, di ba? Ang presidente sa survey.
interpret ng ganitong klaseng survey. Meron ng hiwalay na survey para sa ranking. Hindi ho ito yun. Ito pong survey na ganito, ginagawa para makita mo ang trend. Ano yung trend? Ano ang pananaw ng tao noong nakaraan sa ngayon? Yun. Itong ranking na to, ginagawa nila. Ayan. Iputulin na natin mga tambay. Talagang hirap na hirap po siya. Hirap na hirap niya po ipagtanggol ang kanyang amo, ang kanyang boss yata mga tambay. Nakita niyo po, talagang dinadaan na lang po ang mga Duterte sa masasakit na salita, sa mga kung ano-anong paninira. Katulad po nung isa, nakita po natin, yung isang vlogger po, sinisiraan ng Vice President, di ba? Dahil nga meron daw kalaguyo ang Vice President. Ibang klase, no? Kalaguyo. Tapos ito namang isa, dito naman po sa survey, pinasisinungalingan po na fake news po ang survey ng Publicus Asia. At ang tamang survey po, yung survey na nilalabas ng pumapabor po sa administrasyon, lalo po ang Tanghire. Alam naman natin ang Tanghire nila. Di ba? Yung survey ng Tanghire nila. At syempre po, nandiyan po ang SWS at syempre po ang Pulse Asia na pumapabor po, kadalasan po yan sa administrasyon. Paano po papabor ang mga survey kung totoo talaga survey at ito po ang nakikita po ng survey ang nangyayari sa ating bansa, lalo sa ating kaperahan? Sa tingin nyo po, ang mga Pilipino, tanga na, bobo na. Tanga na, bobo pa ang mga Pilipino. Hindi po magre-react ang mga Pilipino rito sa ginagawa nilang kaperahan natin, na never po ito pinag-uusapan ng mga bayarang vlogger po yata. Never po nilang tinatakel, lalo po o ini-issue o tinatapik po ang budget po kung gaano kalaki ang ginagawa po ng mga politiko. Sana po ipaliwanag din po ni Jared ito, mga tambay. Itong nangyayari pong kaperahan natin. Ipaliwanag niya rin po at bigyan niya rin po ng napakagandang facts na tama po ang ginawa sa pera ng mga Pilipino. Mga tambay, hindi po yung puro paninira. Dinadaan ka lang sa survey na pumapabor sa kanila at sasabihan mo pa ang isang Vice President. Marami pa po siya sinabi ron. Hindi lang hayop ang Vice President doon, mga katambay. Ibang klase. Ito po, pakinggan po natin yung totoo na paano paano pagkakatiwala ng mga Pilipino ang administrasyon ng bagong Pilipinas. Ito po, tingnan po natin yung inano nila Manong Ted. Anoin po natin. Sandali lang po. Ano ba? Sandali po, i-ano ko lang, fast forward ko lang. Mahaba po kasi eh. Ito po, pakinggan po natin. Sana sinesearch ito ni Jared, mga tambay. Ko na tingnan yung report ng Bicameral Conference Committee at tingnan kung ano yung mga pagbabago na ginawa nila in a graph. At dito sa post ko nga ay klarong-klaro kung sino yung mga winners at yung mga losers doon sa nangyaring Bicameral Conference Committee meeting. At nakita natin yung pinakamalaking winner ay yung DPWH. Grabe, yung bar doon sa chart kung saan pinakita yung dagdag doon sa kanilang budget ay talagang higante kumpara doon sa dagdag sa ibang mga ahensya at opisina. Tapos sa kabilang banda ay ang dami din mga kaltas doon sa mga importanteng gastusin sa edukasyon, kalusugan, at nangunguna nga dito doon sa pinakababa ng chart naman ay yung PhilHealth subsidy na lagi natin pinag-uusapan. Pero gusto ko rin na i-highlight yung ibang mga hindi masyadong napagtutuunan ng pansin tulad ng 4Ps na kinalatasan nila ng 50 billion doon sa 2025 budget. Yung pension and gratuity fund na pinagkukunan din ng pension para sa mga retiradong kawani ng gobyerno at yung military and uniform personnel ay nabawasan din. Tapos yung Department of Health, Transportation, TRED, Agriculture, DOLE, and yung DepEd nga, yung kanilang computerization program. Based dito sa pag-aanalisa mo, kung ganito ba parang simula nang umupo ang Pangulong Marcos, patuloy na nadadagdagan yung DPWH budget at patuloy din namang nababawasan yung ibang mga ahensya na mas kailangan sana ng mga Pilipino? Ito na yung obserbasyon namin na simula noong umpisa ng Marcos administration, yung una nilang budget, 2023 budget, ay talagang lumolobo yung tinatawag na unprogrammed appropriations. At napansin namin na marami sa mga big-ticket infrastructure projects, kabilang yung Metro Manila Subway, na ngayon ay tinatayo na yung ilang mga istasyon,
ay nilagay ba naman doon sa unprogrammed appropriation. So in other words, ay hindi pinondohan at mapupondohan lang siya kung merong sobrang pera yung gobyerno. So ano implikasyon nito sa ordinaryong tao? Imbis na yung traffic ay masolusyonan, ay marami sa mga trend sana na magsosolusyon sa traffic ay matatagalan pa. Alam natin itong kasalukuyang budget, practically wala ngang alokasyon, no? Pati nga sa flood control wala yung sa for Metro Manila. Pati sa 2025 wala din siya, o meron naman pero hindi napasama dito itong sa railway system natin. Yes, napakahaba ng listahan ng mga infrastructure projects na inilagay doon sa unprogrammed appropriation. Kabilang yung Metro Manila Subway, yung MRT3 rehabilitation, yung sa EDSA, yung North-South Commuter Railway na sana ay magdudugtong sa Clark hanggang sa Laguna, ay nakabinbin din yan. At kabilang napakarami pang mga ports, airports, at iba pang mga infrastructure projects. Yan po, mga tambay. Ano kaya masasabi ni Jared dyan, mga tambay? Saka isang vlogger po. Ano kaya masasabi rito? Bakit hindi po nila buksan yung issue nito na ginagawa po ng administrasyon po natin, kasama po ang pinsan, ang kamag-anak, na talagang gumagawa po ng paraan. Yung lahat po kasi ng sangay ng gobyerno ay binadgetan po yan, may budget po yan. Pero ang ginagawa po nila sa kaperahan ng mga Pilipino ay talaga pong binabawasan nila. At saan naman po kaya nila dinadala yung binabawas, mga katambay? Nakakahiya. Pero hindi po ito binibigyan ng panahon ni Jared, mga katambay, at ng mga vlogger. Katulad po ng isang vlogger na hindi po nagbibigay ng question doon, mga katambay. Wala po siyang issue ang mga vlogger, basta po yata may kumikita. Katulad po nitong isang vlogger na paninira po ang daladala sa Vice President. Di ba? Sinasabing ito ay merong kalaguyo na isang basketball player na si Dame Jos. Ito pong Dame Jos, mga tambay. At lalong-lalo po si Jared, mga tambay. Nakita po natin sa survey, gigil na gigil siya. Dahil po yung survey ay hindi po pumapabor sa kanyang minamanok, mga katambay. Dahil yung survey ng Publicus ay hindi po katanggap-tanggap sa kanya. Ang katanggap-tanggap ay yung mga survey na pumapabor sa administrasyon. Yung lalo-lalo na yung tanghire nila. Tanghire, Pulse Asia, at sumasama pa po yata ang SWS, mga katambay. Napakarami niya pong mga pag-aaral na kailangan pong maniwala ang mga Pilipino. Pero ang mga Pilipino mas naniniwala sa ginagawa po ng administrasyon, kasama po ang institusyon ng Kamara at Senado sa ating pera, sa ating tax. Ito po ang totoo. Ito po ang PAX. Hindi po totoo ang sinasabing PAX ni Jared, mga tambay, at ni Dame Jos. Hindi po totoo yan. Wala po yan. Paninira lang po yan. Ang totoo, realidad, ito po ang ating kaperahan na dapat nilang tutukan. Ang Vice President, walang korupsyon pa yan. Walang korupsyon, mapapatunayan sila dyan. Mismo kasi ang COA na mismo nagsabi, malinis ang paghawak ng pera ng Vice President. Kaya nga hirap na hirap silang i-impeach yan, mga tambay. Kaya nga sabi ng Amy Marcos, ibalik lang po natin, 1 trillion ang kumakalat dyan na chismis, balita. Yan, itapik mo yan, Jared. At Dame Jos. Siraan si Amy Marcos, si Senadora. Yan, siraan mo na siraan. Nagpapakalat ng 1 trillion yan para sa impeachment. Doon daw gagastusin. Kaya ang taong bayan ay naniniwala dahil napakalaki po na kinakaltas po nila na pera po sa pondo po ng bayan, lalo po sa mga ahensya na makakatugon po, lalo po sa 4-piece. Ang 4-piece po ay ito po ay para sa ating mga kababayan na talagang kapos na kapos at hirap na hirap. Bawasan mo ng 50 billion, mga tambay. Ang PhilHealth, yung subsidy ng PhilHealth, 75 to 70 plus billion, mga katambay. At napakarami pa po tinanggalan ng budget. Katulad po ng yung build ni dating Pangulong Duterte ay talagang tinanggalan na po ng budget. Nilagay na po nila ito sa unprogram, mga tambay. At popondohan na lang daw po ito pag po meron daw pong sumobra na pera ang gobyerno. Malabo pa sa sabaw ng posisyon. Di ba? Tingnan mo yung mga MRT maintenance natin, yung mga project po ng ating mga MRT, mga railway na magdudugtong po sa south to north. Wala pong pondo yan. Pati yung ating mga airport na kailangan po natin sa buong Pilipinas na magkaroon po ng mga airport ng ating mga probinsya.
walang budget. At mga ports po natin, mga daungan po na mga ating po pwedeng pangkalakal, di po ba? Kailangan natin mga ports sa mga iba-ibang probinsya sa buong Pilipinas, mga katambay. Walang proyekto. At yung isa pang subway, yung subway po na kailangan po natin proyektuhan yan dahil bibilin po natin ang right of ways niyan. Ang right of ways po ng subway binibili po yan, hindi po libre yan. Ang budget po ng Japan, ang GAICA, ay sila po ang gagawa ng subway. Pero lahat po ng dadaanan ng subway ay Pilipinas po ang magsho-shoulder niyan, mga katambayan. Lalo po sa pagbayad ng right of ways na gagamitin po ng subway at ganun din po yung mga right of ways po na dadaanan po ng proyekto po ng mga tren, yung mga railways po natin. Babayaran po natin yan, yung mga LRT na yan, MRT, kung saan tatama po ang itatayo nila mga poste dyan o railes. Di po ba? Pero walang budget, mga katambay. Binawasan po nila lahat at ang tanging lumobo lang po ang budget ay DPWH. Kasi marami kumikita po dyan lalo mga politiko. At yung siyempre, yung kanilang AKAP program. AKAP. Wala pong say dyan ang Jaret at si Demjos, mga tambay. Puro dito lang po sila sa paninira. Sa paninira lang po. Sa survey! Nakadepende po sila at sinasabi po dyan na napakahina raw po. At big loser daw po dyan. Kung itutuloy nyo po yan sa kanyang YouTube, nahandyan po. Kung itutuloy nyo panoorin yan, talagang big loser daw po ang Vice President. Dahil po, sinusuka na raw po siya dyan ng mga Bisaya sa parting Bisaya po. Bagsak daw po ang survey ng Vice President sa Bisaya at lalong-lalo na po sa Luzon, mga katambay. Sa Mindanao lang daw po malakas ang Vice President Sara Duterte. Ayon po dyan sa napakatalino na vlogger na si Jaret na talagang kung tawagin po, bastusin kung bastusin niya pa ang Vice President. Grabe po siya magsalita sa Vice President. Kung ano-ano po, sinusuka na ng mga Pilipino, mga tambay. At kung ano-ano pa, at napakabaho na mga Vice President. Oh, man. At syempre po, hayop sa dilang hayop ang Vice President. Napakatapang po ng mga ganitong klaseng vlogger. Pero sa realidad ng buhay, ang isinusuka na po ng mga Pilipino ay ang administrasyon, mga tambay, at ang institusyon ng Senado at Kamara. Yan po ang talagang isinusuka na ng taong bayan, pati po ng mga OFW. Ito lang po kasing mga nababayaran po yata na vlogger dahil yan po ay parang mga kabayo yan. May piring ang mata. Yung nagbabayad lang po sa kanila yata ang kanilang nakikita dahil po sa pakinabang. Di po ba, mga tambay? Ano aasahan mo dyan? Kaya ang gagawin natin, pagka masyado ng below the belt ang paninira at yung salita na ginagawa nila, napakasama na, napakasakit na salita na sabihin mo sa isang babae katulad ng Vice President na pangalawa sa pinakamataas na makapangyarihan sa politiko, sa politika sa ating bansa, isang vlogger, YouTuber lang ang magsasalita ng ganyan na napakahayop talaga ng Vice President. Matindi. Ibang klase ka. Nakasandal ka sa pader ngayon, bata. Ngayon, bata, nakasandal ka sa pader. Paano pag hindi na presidente ang Pangulong Marcos at hindi na speaker ang Martin Romualdez? Saan ka kaya ngayon pupulutin? Kaya bagay, kung marami kang naipon na pera, ay may kakayahan kang tumira sa ibang bansa ng 6 na taon hanggang 7 taon. Kamukha po nung ginawa ng ibang mga politiko na nasangkot sa droga nung panahon ni dating Pangulong Duterte, umalis ng bansa, nanirahan sa ibang bansa ng 6 hanggang 7 taon. Di ba? Katulad po halimbawa nung mayor ng Iloilo na si Mayor Mabilog Di Umano. Di ba? Kayang gawin po rin yata yan pag hindi na presidente ang Pangulong Marcos at naging presidente po ang Vice President Sara Duterte na hindi po nilulubayan ang paninira ng mga isimada vlogger daw po, Gcash vlogger. Saan kaya sila pupulutin, mga kababayan? Sobra na po silang manira. Talagang below the belt na, mga tambay. Kung ano-ano na. Yung si Demjos, talagang
yung personal na po na buhay na talagang meron ng kalaguyo. Yung isa naman, ginagawa pong pinakahayop, pinakamabaho at kung ano-ano pang masasakit na salita ang ipinaparatang po nila sa Vice President. Good luck na lang po sa inyo. Hintayin nyo po na sana ganyan din katapang ang inyong mabibig at ganyan din po kayo katapang manira, mga katambay, dito po sa Vice President kung siya na ang magiging presidente ng bansa. Darating po yan, mga katambay. Kasi ang mga Pilipino, hindi naman po tanga mga Pilipino. Alam ng mga Pilipino ang nagtatrabaho at may pagmamahal sa bayan, may puso, lalo po sa mga mahihirap. Ngayon po, nakikita po natin, paano magiging may puso sa mahihirap? May pagmamahal sa bayan ang isang administrasyon natin ngayon. Kasi mismo po ang men in uniform, binawasan po nila ng malaking budget ang kanilang retirement. Ang retirement po ng men in uniform natin. Yan po ba'y makabayan? Yang ganyang klaseng administrasyon? Mga bayani po yan binubuwis nila ang kanilang buhay para protektahan ang ating bansa. Itong mga men in uniform. Di ba? Bawasan mo ng kanilang retirement. Yan po yung mga matatanda at may edad na. Katulad ni Kamanong na may mga sakit na rin niya, karamdaman. Di ba? Inaasahan na lang nila rin karamihan dyan ay ang retirement. Babawasan mo pa. Saan mo dadalhin? Yung binawas mo, saan mo dinala kaya? Kasi lahat ng binawas po nila sa mga departamento, saan nila pinagdadala? Di ba? Ang dami Binawasan mo yung proyekto ng ports, saka airport. Tapos itong MRT. Lahat ng proyekto po ng build. Wala, hindi mo binawasan pala. Hindi mo nilagyan ng budget. Tapos itong DOLE, yung agriculture, CHED, Department of Transportation, di ba? Tapos itong mga pension na military, yung PhilHealth, yung DOH, DepEd, saan mo pinagdadala ang mga binawas mo po dyan? Di ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Nagtatanong lang. Tapos sasabihin nyo, ito ang the best para dito sa mga vlogger na ito. Ito pinakamagaling na naging presidente at speaker ng bansa sa kasaysayan ng panahon. Kung ang paikinggan natin, itong mga hindi masasamang bunganga, bibig na mga vlogger na katulad po nitong dalawang ito, mga kababayan, bagay, hindi naman tayo tanga hindi naman tayo bobo, di ba? Alam natin yun. Alam natin sanggahin at talagang kaya nating questionin ang mga sinasabi nito mga vlogger na ito. Kaya natin questionin dahil tayo ay nakikita natin ang tama. Nakikita natin ang mali. Samantalang itong mga vlogger na ito, nakikita lang po nila alin yung tama papabor sa kanila. Pero yung mali, never nilang makita yung mali. Lalo rin sa mga nagbabayad yata sa kanila. May piring. Samantalang tayo, wala tayong piring. Malawak ang ating isip. Malawak ang paningin natin sa nakikita natin, lalo sa pagpapatakbo sa ating bansa ng bagong Pilipinas. Muli po, maraming salamat po mga katambay at konting tiis na lang po at hindi naman po magtatagal yan mga kababayan. Darating din ang araw, oras, panahon na magigising din po ang men in uniform natin mga kababayan. Dahil sa ginagawa nila nito, yung mga men in uniform natin, yung mga ating mga retired na mga kasundaluhan, kapulisan, lahat ng klase ng men in uniform ay talagang nag-iisip po yan. Tanggalan mo ba naman, bawasan mo ng napakalaki ang kanilang pension, mga katambay. Hindi po kalugod-lugod sa kanila yan. Samantalang ipinagmalaki 150 pesos. Dagdag sa food allowance. Samantalang binawasan mo naman yung mga nagretiro. Ibang klase kayo mag-isip. The best kayo mag-isip. Itong ating bagong Pilipinas. Kaya good luck na lang sa iyo, Jared at Dame Diyos. Ipagpatuloy nyo yan. Pagpatuloy nyo. Dire-diretsuhin nyo yan. Kahit na magpapasko, bagong taon, dire-diretsuhin nyo ang pagbatikos, pagbanat sa Vice President. May patutunguhan yan. Ang dulo niyan, ang pinakadulo niyan, pag naging presidente ang Vice President, ang pinakadulo niyan, masarap ang inyong buhay sa ibang bansa. Kung hindi man sa ibang bansa, baka meron kayong kalagyan. Dahil puro po
paninira yan, mga tambay. Puro libel po ang kaso niyan. Mga yan, puro paninira po yan eh. Libel. Mga libel case po yan. Mga kababayan, mga paninira na merong ang Vice President merong kalaguyo. Tapos ito naman vlogger na isa kung sabihan ng Vice President pinakahayop sa pinakahayop pa. Ibang klaseng vlogger ito. Wala pa siyang ebidensya. Sinasabihan mo na sinasabihan mo ng Vice President na may kalaguyo. Ibang klase kayo. Tapos itong isa, talagang pinakagago sa gago, pinaka sinasabi niya pa, pinaka mabaho pa. Mabaho raw ang Vice President. Ibang klase ito. Naamoy niya kaya ang Vice President? Ibang klase, no? Tapos sinasabihan niya pa na pinakahayop. Kaya kayo po mga kababayan, matalino po tayo, hindi na po tayo bobo. Ito po, sample, ballpen, di ba? May ballpen tayo. Itong ballpen na ito ang magpapamuka dito sa mga bayarang vlogger na ito, mga katambay. Ballpen lang katapat natin. Kung meron pong dumating na pera sa atin, mga kababayan, kunin natin yung pera. Kung tayo sinusuhulan, binabayaran, kunin po natin yan dahil pera po ng bayan yan. Pera po ng taxpayer yan. Kunin po natin, iboto po natin yung tamang maglilingkod sa atin. At syempre po, alamin po natin kung ano ang kanilang mga ginawa. Dahil ngayon, laganap po ang droga sa ating bansa. Pati po mga politiko, nagiging involved na po sa droga. Nakita nyo naman po, ayaw nila magpa-drug test ang mga politiko. Hirap na hirap. Kaya nga po, alam na natin kung sino-sino po sila na ayaw magpa-drug test. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po mga kabayan. Sa muli po, happy holidays. Siyempre po, maligayang Pasko at maligong bagong taon po sa ating lahat. At ingat-ingat po. Ingatan nawa po. Sa muli, paalam. Bye-bye.